What is up mga bossing? So it's been a while nung huli tayong gumawa ng video. So ngayon meron na naman tayong bagong episode. So for today's video mga bossing is mag-a-adjust tayo ng ating suspension. Ito yung RCBS series. Finally ma-adjust na rin natin siya. So kung gumagamit ka na itong suspension na to at until now is wala ka pang nai-adjust or nagagalaw, so maybe makatulong sa itong video na gagawin natin. At kung bago ka dito sa ating channel, pwede ka mag-subscribe. Click mo lang yung subscribe button, at kung nagustuhan mo tong video, paki-click na rin po yung like. Aray ko! So mga boss, bigyan ko lang kayo ng isang mabilisang pagpapakilala dito sa suspension na to, yung RCBS series. Bali itong suspension na to, isa sa mga budget meal na fully adjustable ni RCB. So matagal ko na tong gamit at medyo napag-aralan ko na rin kung ano yung tamang timpla na para sa akin at para sa OBR ko kapag may angkas ako. So itong RCBS series, hindi siya para sa mga lalamove rider or kung gagamitin to ng isang courier, lalo na kunyari angkas, grab. Hindi ito para sa inyo. Kasi itong suspension na to, pag hindi mo siya naitono na maayos, lalo na kapag may angkas ka, tumutukod siya. Pagdating naman sa mga angkas rider, move it, yung motorcycle taxi, hindi pare-parehas yung naiaangkas ninyo. Minsan may mabigat, minsan may lightweight. Kaya kung gagamitin nyo to, baka ma-tsempo kayo na mabigat yung magiging angkas ninyo. Wala ka kasing utak. Yung mga ganyan, sir. Grabe Diba? yung mga Gusto mo, i-down ko pa yung pagkatao mo. Ayun, yung mabigat yung magiging angkas ninyo, magkagulatan, sigurado tutukod tong suspension na to. So itong RCBS series, para to sa mga mare-recommend ko to dun sa mga gumagamit ng motor na private or gusto nilang pormahan ng motor nila. Para sa inyo tong suspension na to. Ngayon, kung meron naman kayong angkas na lightweight lang din, around 60 to 7 kilogram, pwede sa inyo tong suspension na to. So ang papakita ko sa inyo ngayon mga bossing is yung settings na ginagawa ko. Hindi nga lang siya ganun ka-technical gaya ng iba, pero baka sakali makatulong lang. So mga bossing, pagpasensyahan nyo na yung motor ko, medyo madumi siya ngayon. Gawa nga ng medyo nag-uulan-ulan. Nung isang araw nilinisan ko na to, kaso wala, inabot talaga ng ulan eh. So medyo madumi lang siya, pero ang importante dyan yung gagawin natin. So babawi na lang ako sa susunod na video. So tara, let's. Ito na lang siya, no? Hanap lang tayo ng medyo payapang lugar, yung wala nakakakita. Tayo ng arte mo. Hindi ka naman gwapings. Dito na lang, Renzo. Tapos so ito na mga bossing, i-adjust na natin tong ating suspension. So sukatin ko lang yung stock settings niya. So yung una niya is 6.9. Naka-center stand to mga bossing. So metro lang ang gamit natin. Wala tayong gamit ng mga expert eh. Then ayan, kapag ka nakababa na yung wala na siyang center stand. So ang sukat niya is 6.6 cm. So this time, ayan, ibabounce ko lang ng konti, then susukatin natin yung kasama na yung rider. Ang sinusukat natin dito mga bossing is yung kanyang rider sag.
So ang stock niya is nakasakay ako is 5.2 cm. 5.2 cm. So yun lang yung ito yung settings mga bossing ng nung nabili natin tong suspension na to. So yan yung pinaka settings niya. So ngayon mga bossing mag-a-adjust na tayo. So ang ginagawa ko mga bossing, gumagawa lang ako ng palatandaan. Yung letter R tsaka yung screw niya yung luwagan, pinagtatapat ko lang yun. Tapos dun yung nagiging basehan ko ng bilang. So yan, sa unang ikot, ayan, isa. Yan. Gagawin ko mga bossing 3 ikot. Yun yung pangalawa. Then ito yung pangatlo. Ayan. So pagtatapatin ko lang yung R tsaka yung luwagan tsaka yung pinaka-lock niya. Then para sure binibilang ko rin kung ilan yung thread niya. Para at least pagbabanggain mo kung ilan yung thread dito sa kaliwa at ganun din sa kanan. Yun yung pagkakunyaring dual shock ang gamit mo. So hindi ko na napakita sa inyo kanina kung paano ko niluwagan yung lock. Ayan yung lock, ayan, niluluwagan ko na siya. Yung sa kabila hindi ko napakita eh. Pero yan ang luluwagan mo muna. Yung mga tools na ginagamit ko, kasama na yan dun sa suspension once na mag-purchase kayo niyan. So, kung makikita nyo yung pag-ikot, kamay lang ang ginagamit ko. So, kung kaya ng kamay, pwede namang kamay. Then, pagka talaga matigas na, dun yung gagamitin yung tool na kasama. So, ganun lang ulit. Pipihitin ko siya clockwise, patigas. Yan. 3 ikot din. So, ayan na yung pangalawang ikot. Then, doon tayo sa pangatlo. Ayan, medyo matigas na siya, kaya ginamitan ko na siya ng tool. Ayan. Ayan, pagtatapatin ko lang yung lock, tsaka yung letter R na nasa RCB. Ayan. Sisentro ko lang, then bibilangin ko rin yung thread. So sa kabila, ang thread sa kabila na nabilang ko is 7. Then dito naman sa kanan, ayan, binibilang ko rin 7 din yan. So ayan, sisentro ko lang siya. Then after, eto na, susukatin na natin kung ilan yung naging niya, difference. So ayan yung naka-center stand. So ang sukat namin is 7 cm. So may 1 cm na difference from stock settings sa adjustment namin ngayon. Yan, sinisipat pa yan. Para talagang siguradong sigurado. Basic lang yan mga boss, pagka ginawa ninyo, kayang-kaya nyo gawin yan. Yun nga lang, dapat may kasama kayo. Yan mga boss. So medyo natagalan lang kami dyan sa una. Kasi hawak ng anak ko yung camera tsaka yung metro eh. So yan, sasakyan ko siya. So ang sukat nung sinakyan ko is 5.6. So yung stock settings niya is 5.2, then nung sinakyan ko na siya is 5.6 cm. So may 4 cm siyang nadagdag dun sa rider sag niya. So ayan lang ang sinusukat namin mga bossing, yung pinaka-rad na yan. Ayan, 5.6. So may 4 cm na nadagdag dun sa kanyang rider sag. So ayan, after namin na i-adjust is hihigpitan ko na yung mga lock niya para at least permis na siya. Yan, ganun lang kadali mga bossing mag-adjust. Kasi sayang naman yung mga suspension ninyo kung hayaan nyo lang siya na nandyan. Maganda, ano yun nyo rin,
i-adjust nyo rin. Pagka feeling ninyo isa tumutukod pa rin siya at malambot, dagdag kayo, dagdag tigas kayo. Nandiyan naman yung mga tool, lagay nyo lang dyan sa compartment niyo para anytime, kunyari mag-aangkas kayo, dagdag kayong isang ikot. Yan, ilalak na natin siya. So yung 4cm na yun na nadagdag to sa rider sag natin, isa malaking bagay na rin yun mga boss. So all set na tayo mga boss. So ayun na nga mga bossing, na-adjust na natin tong ating suspension, itong ating RCB S series. So nakita nyo naman mga boss, napaka basic lang. Yun nga lang, pagka mag-a-adjust kayo, kailangan meron kayong kasama. So sana napakita ko naman sa inyo na maayos. So simple lang yung ginawa natin. Kinuha lang natin yung rider sag o yung magiging plane nitong ating shock once na nakasakay na puro yung rider at yung OBR. So yung settings nga na ginawa ko, gaya nga nasabi ko kanina, yun yung settings ko. 3 ikot patigas yung ginawa ko kasi nga meron akong OBR. So yung weight ko is nasa 60 to 70, same din nung aking OBR. So nasa 120 to 140 ang bigat namin dalawa pag magkasama. So kung mga nasa ganun lang yung timbang ninyo, pwede na sa inyo tong settings na ginawa natin. Ngayon kung mapapansin nyo na hindi ko sa inyo pinakita yung adjustment ng ating rebound, sasabihin ko na lang siya dito kasi nga yung rebound is naka-adjust na yung sa akin. So yung dun sa rebound natin, wala siyang dulo eh. So ang ginawa ko is pinihit ko lang siya pakaliwa counterclockwise. Then after ko siya pihitin counterclockwise, pinihit ko siya ng pa-clockwise ng 15 times. Meron namang clicks, magki-click naman yun. So every time na magki-click siya, doon kayo magbibilang. So papakita ko na rin siya sa inyo mamaya pagka nasa parking tayo. Gagawin ko na lang siya ng separate na video dun sa ginawa natin dito sa ating rebound. So unlike dun sa ginamit nating suspension sa ating Honda Click before, yung rebound niya meron siyang dulo. Meron siyang dulo-dulo. Kapag inikot mo siya ng sagad sa kanan, meron siyang dulo. Pag inikot mo siya ng sagad kaliwa, of course meron siyang dulo. Unlike dito sa S series, wala siyang dulo pa kanan. So dun sa mga gumagamit ng S series, paki-correct na lang ako kung sakaling medyo mali yung information na nasabi ko. Pero kasi yun na yung ginawa ko, hinanap ko yung dulo niya pa kanan eh. So wala, talagang ikot lang ako ng ikot. So ayoko nang ikutin ng sobra kasi more than 50 times ko nang inikot, wala pa rin siya. So ayun mga bossing, kung trip nyo itong mga ganitong klaseng video, again po, subscribe lang po sila sa ating channel. So mga bossing, hindi ko na patatagalin, hanggang dito na lang. Ride safe po sa ating lahat.